Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning, mga kasambahay! You know, sinusundan. Ngayon ay May 20, Wednesday. Nasa kalagitnaan na tayo ng linggo. And it's time para mas maging productive, para ma-achieve ang ating goals for the whole week. Yun na! That's right. Kaya samahan nyo kaming simulan ang araw na puno ng productivity and good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! That's right. Oh, ako ba to? Baka ako to. Para may energy tayo ngayong umaga, isang Bicolano dish with a twist ang ituturo sa atin ni Chef Nerilyn Bellarmino. Uy, gandang umaga po, Chef. Good morning, Parang, Chef. parang dinadalaw tayo ng mga Bicolano this week. simula kahapon. Naku, mga kasangbahay, abangan yan, lalo na sa mga mahilig sa gata po dyan, Yan. Aba, panibagong recipe na naman pala yung matututunan natin for today. At nakakatuwa kasi Bicol dish yung matitikman True. mo. Pero maliban dyan, meron pa tayong aalamin mga kasambahay. Ngayong month of May kasi ay National Cervical Cancer Awareness Month. Kaya para mas maging aware tayo sa sakit na cervical cancer, meron tayong makakasama na isang medical oncologist mamaya. Aalamin natin kung ano nga ba ang causes, risk, treatments, and prevention nito sa atin pong usapang pangkalusugan. Yan, importante yan. At ito, syempre, hindi kumpleto ang umaga kung wala tayong touching and inspiring stories. Kaya abangan niyo po mamaya kung anong kwento ng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ang i-share namin sa ating Something Good. Uy, nakakatawa talaga makakita, di ba, ng iba't ibang mga tao na gumagawa rin ng mabuti, yung may compassion. Tsaka, syempre, nakaka-proud yun, lalo na kapag nakikita mo. Kahit hindi ikaw yung nakagawa, di ba? Pag nakakita ka ng tao na gumagawa ng mabuti, ikaw man, napaproud din. Nagkakaroon tayo ng hope sa humanity because of that. Pero, matanong ko muna kayo, sa anong paraan ba ninyo ipinararamdam o ipinapakita ang malasakit sa kapwa? Sinong mauuna? Dito na tayo mag-start. Sa'yo Pagmamalasakit sa kapwa, siguro yung yung list na kaya kong kumbaga yung capable akong gawin. Kahit nga yung sinasabi na, 'di ba, na makapagpainom ka lang ng nauuhaw, makapagbigay ka ng something, ng tinapay man lang or gano'n. Kung ano lang yung capabilities na kaya kong gawin at that moment, yun, ginagawa ko. Ba't nagko-concentrate Ito, ka yung pagkakagawa natin. Kumipikit ka na dyan siya. Sobrang concentration mo na Nag-iisip yan. ako kung alin ba yung sasabihin ko eh. Kasi ang dami eh. Ako hindi naiisip ko, yung... minsan kasi pag nasa public na setting ako, nakikita ko kulang sa... Kulang ba? Tama. Parang minsan kulang yung courtesy sa ibang tao. Naiisip ko, wala naman minsang batas para gawin to. Wala naman sinasabi na rules na ito kailangan mong gawin. Pero minsan sinasabi, di ba, common courtesy lang yun para sa mga tao. So naiisip ko, isa sa mga pwede kong gawin nga, yung isipin mo paano ka magiging courteous sa mga tao. Common courtesy na pwede kong gawin. Kunyari, yung Claygo, di ba, isa yun sa mga... Hindi naman lahat ng mga establishments may Claygo eh. So parang courtesy mo dun sa mga server, mag-imis-imis ka konti. Hindi ko lang, marami kasing maliliit na bagay, pero usually yung mga maliliit na Yung wag bagay. ka magtapon ng basura sa Yung ganun kasimple, gilid. di ba? Common courtesy. Sa pagdadrive din, wala namang batas na bawal kang mag-overtake kapag ganito. Walang specific na rule na ganun. Pero common courtesy na kapag may sasakyan ka sa gilid mo, maging aware ka naman na wag mo naman sila biglang ikat. So maraming bagay, usually yung mga maliliit na bagay na nakakalimutan natin or parang na-overlook natin kasi nga maliit na bagay lang. So yun yung naisip ko na pwede mong gawin. Kahit maliit na bagay, common courtesy, sa araw-araw, kapag ka nagawan mo yung isang tao ng
ganun, parang alam ko ma-appreciate, na-appreciate nila yun. Kahit ako pag nakikita ko may ganun tao na, kunyari, pinapagbigyan ako, nakakatuwa naman. Parang ako din, pag may next time may nangyari sa akin, pagbibigyan ko rin, parang ganun. So, hawa-hawa din yun. Sino pa? Ako naman yung sa maliit na paraan. Hindi kasi hindi madalas yung halimbawa maglalakad ka tapos palaging mayroon kang mabibigyan ng tulong. Hindi siya yung laging nandyan para sa na opportunity. Pero ako ang madalas ko napapansin, yung maging patient ka sa mga tao sa paligid mo. Sobrang feeling ko parang sobrang laking bagay na yun for them. Like for example, kapag bibili ka tapos nakikita mo na masungit na yung tindera, yung wag ka na rin magsungit. Wag mo na siyang patulan, yung ngiti ka na lang. Kasi hindi mo alam, baka may pinagdadaanan din yung tindera na bibilhan mo, diba? I think dun sa mga ganong paraan, maiiwasan yung mas magkaroon pa ng gulo, mas magkaroon pa ng away. Mga ganon, yung may sumingit sa'yo sa pila, pagbigyan mo na, hindi ka na yung magtataray na, Oo nga, totoo diba? yan. Less na yung galit, sama ng loob na mararamdaman mo at mararamdaman din ng ibang tao. That's right. Lalo ang init ng panahon, pag mainit pa yung ulo natin. Sabay-sabay na yan. Sinasabi ko lang. Easy. Sa akin kasi, siguro kung ako, the least na magagawa ko talaga, i-pray for them. Ay, tama yan Oo, pray Tama for naman, them. oo. Actually, kasi pag may ginagawa, lalo na ako, alam niyo naman ako, minsan talaga, yung pagpipigil eh. Oo, talagang kailangan ko ng concentration para makapagpigil ako sa isang bagay. Tapos yun, nagdadasal na lang ako sa utak ko talaga na sana po, pigilan niyo po ako. Kasi parang may kakawala dito bigla eh. So, hindi pala Pray for them, pray for yourself Pray pala. for myself, tsaka pray for them na tumigil ka na. Parang awa mo na, yung gano'n. Mapagpigil yan. Pagtulungan tayo, parang awa mo na. Pero malaking bagay din nga kasi yun, no? Kaysa magulo na kasi yung nangyayari sa bansa. Wag na nating dagdagan. Kahit sa maliit na paraan man lang, 'di ba? Sabi nga ni Kuya palagi, 'di ba, dapat tayo, peacemakers tayo palagi. Tsaka sabi ni Kuya, maging good influencers tayo. Tama. O kayo naman mga kasangbahay, ano ba ang simpleng paraan na ginagawa mo para maiparamdam ang malasakit mo sa kapwa? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! That's right! Para naman sa ating public service update ngayong araw, inilabas na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang listahan ng mga public utility vehicles o PUV operators na hindi pa nakakakuha ng kanilang fuel subsidy. Para po maklaim ito, pumunta lamang sa tanggapan ng LTFRB sa 4th floor, VCP Buildings number 68, Kalayaan Avenue, Diliman, Quezon City mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Monday to Thursday. Dalhin lang po ang sumusunod, Secretary's Certificate o Board Resolution, photocopy ng valid ID ng authorized representative na may 3 pirma. Kailangan din po ng deed of undertaking para sa driver check. At kung maaari, huwag munang magdala ng sariling sasakyan dahil limited lang po ang parking space at para maiwasan din ang mabigat na traffic. Kung wala naman sa list ang inyong pangalan, huwag po mag-alala dahil continuous naman ang pag-update nito. Para naman makita ang kompletong listahan, bisitahin lang ang Facebook page ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan, siguro meron tayong QR code dito na pwede nilang makita para ma-redirect na kaagad. At maganda nga, check muna natin po yung mga list kasi baka mamaya pumunta tayo doon. Wala pala tayo doon sa mga list. At siguraduhin natin na kumpleto yung ating mga requirements para naman hindi naman sayang yung punta natin. Malaking tulong to kapag ka nabigyan ng fuel subsidies yung ating mga operators o yung mga jeepney drivers natin. Kasi tayo rin makikinabang nito, yung mga commuters din naman hindi lang yung mga drivers natin, pati yung mga empleyadong gumagamit ng mga nagko-commute, sila naman din ng nito, makaka-benefit nito. Yun ayan. Meron naman pong paanyaya sa publiko ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Magsasagawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng nationwide simultaneous coastal and underwater clean-up drive. Bukas po yan, araw ng Huwebes, May 21.
open ang pag-volunteer sa diver man o hindi. Sabay-sabay itong gaganapin sa 14 na iba't ibang site sa bansa, kabilang na ang Anilao, Coron, Sarangani Bay at Siargao. Layunin ng activity na ito na makatulong sa pangangalaga ng ating karagatan at mga komunidad dito sa bansa. Kaya para po sa mga gustong maging parte ng volunteers at protectors ng ating marine heritage, mag-register na lang po kayo sa link na makikita sa official Facebook page ng Department of Environment and Natural Resources na @DENR Official. Uy, sa mga nagbabakasyon sa mga area na nabanggit natin na pwede na kayo mag-register dyan. Okay lang naman daw kahit di kayo marunong mag-dive, di ba? O kaya kung marunong kayo mag-dive, wag muna isda ang tingnan nyo, mga basura muna ang kunin natin sa part na ito. Oo. Tumulong muna tayo sa paglilinis ng Yes. ating karagatan para mas ma-enjoy pa natin sa future yung paggamit. Tama. O, At sige. dahil dyan, Dahil dyan. Dahil Ito, kasi curious na naman. Curious ako sa mga pagkain na hinihanda ni Chef. Yan, Kaya, no. titignan ko muna kung ano Mag-i-prepare ka rin, nangyari. Sige. Sige, at habang papunta si Celine sa ating kusina, shout out naman sa ating mga fur parents na Pasigueño. Meron pong libreng kapon para sa mga male puspin at aspin sa Pasig City. Gaganapin yan sa May 22 at May 29, pero naka-reserve ang May 29 para po sa mga LRB Manggahan residents. Ang mga pwedeng mag-avail nito ay ang mga lalaking puspin at aspen na 8 months to 5 years old, walang sakit at masigla. At syempre, updated at hindi expired ang bakuna. Bago naman po pumunta sa venue, siguraduhin na naka-cage ang alaga at napaliguan at may dalang isang valid ID ang pet owner na nagpapatunay na residente siya ng Pasig. Reminder lang po mga kasambahayan na 1 pet per household per day lang ang allowed na i-register. Para naman sa registration link, bisitahin lang ang Facebook page ng Veterinary Services Department of Pasig City sa @VetServices Pasig. Ayun. Isa-isa lang daw po Libreng no kapon. ang maaambunan muna per household. So kung sino sa tingin niyo yung nangangailangan talaga sa mga pets ninyo, kung marami kayo mga pets, yun po muna yung pabakunahan natin. Saka take advantage natin kasi libre, di ba? At sa Pasig na naman ito ha. Oo. Gusto ko talaga mag-migrate dyan sa Pasig. Pero ito naman, para naman sa ating weather outlook ngayong araw. Talagang nalalapit na po tayo sa rainy season dahil may 40% chance of rain dito sa Metro Manila at nasa 26 to 35 degrees ang temperatura. Ganun pa man po, manatili pa ring alerto dahil kahit po maulan na, mainit pa rin ang panahon. Kaya palaging uminom po tayo ng tubig at mag-moisturize kahit patapos na po ang dry season. Kami sa mga nabiktima ng ulan kahapon. Oh, Ang inabutan kayo? lakas-lakas. Bigla? Oo, pauwi na sana ako. Paglabas kong ganun, bigla siyang bumuhos. Pasok ako ulit dun sa shop, tapos nag-milk tea na. yan. Hintay ka Kasi muna. sobrang lakas ng ulan, hindi kaya talaga na susuungin mo tapos ano ka lang, wala kang dala-dalang kahit na anong payong or cap man lang. So, Dapat mga ready na. kasambahay, kapag lalabas na ngayon, magdala na ng payong. Unpredictable pa naman. Oo. O, eto naman. 30% naman ang chance na umulan sa Cebu and 27 to 34 degrees ang temperatura. Magdala tayo ng mga portable fan kung lalabas at magsuot ng preskong damit para safe ka sa init at makaiwas sa heat stroke. Yan ang Yes. problema din pag mainit ang panahon. True. At sa Davao naman, mga kasambahay, aabot sa 25 to 34 degrees ang temperature at 20% lang ang chance of rain. Kaya huwag kalimutang isilong yung ating mga alagang hayo para di po sila mabilad sa araw o mabasa ng ulan. 18 to 26 degrees naman ang lamig sa Baguio City at may 60% chance na umulan dyan. Kaya chill lang at home muna at magbalot ng kumot habang humihigop ng mainit na sabaw to keep safe and warm. Ingat lagi mga kasangbahay. Yun, Suminag naman kaninang 5:27 ng umaga ang haring araw. At kung hindi nyo naman naabutan yan, ay abangan nyo na lang ang sunset mamayang 6:18 ng hapon. Yun. Makagsa-sunset na lang talaga tayo. Oh, teka. Kumustahin naman natin yung ating, hindi na munti Hindi na ito munti. Oo, hindi na siya Malaking munting kusinera. Matangkad. Matangkad na Matangkad na kusinera. Si Celine. Hello, Celine. Kumusta? Hello,
Kung si Ang Ira ganda yung yan. muti, ako na yung higanting dito. Ay, nako. Oo, pero hello ulit sa inyo mga kasambahay dahil nandito ako sa kusina. Dahil chinecheck ko kasi ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito sa Metro Manila bago tayo magluto ngayong araw. At ito na, ihanda nyo na ang inyong ballpen at papel at ilista nyo na kung ano mga kailangan yung ipamalengke ngayon. Dahil sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of May 19, 2026, narito na po ang listahan ng ating mga bilihin. Para po sa bigas, ang imported po na rice ay nasa 42 pesos to 70 pesos per kilo. Ang local rice naman po ay nasa 35 to 65 pesos kada kilo. Para naman po sa karne ng baka, 380 pesos to 580 pesos kada kilo. Sa mga isda po, meron tayong tilapia, 140 pesos to 170 pesos kada kilo. Sa magugulay naman po ngayong araw, ang repolyo ay 35 pesos to 100 pesos kada kilo. Ang carrots ay 90 pesos to 180 pesos kada kilo. Ang sayote ay 50 pesos to 100 pesos kada kilo. At ang bell pepper po ay 180 to 350 pesos kada kilo. At ang lettuce ay 180 to 350 pesos kada kilo. Para naman po sa ibang spices natin tulad ng bawang, 400 pesos kada kilo po yan. Ang pulang sibuyas ay 55 to 150 pesos kada kilo. At ang puting sibuyas ay 50 pesos to 120 pesos kada kilo. Sa sili naman po, 80 pesos to 180 pesos kada kilo. At ang luya ay 100 pesos to 200 pesos kada kilo. Sa iba pang commodities tulad ng sugar, ang sugar po na puti ay 65 pesos to 90 pesos kada kilo. Ang itlog naman, ay bumaba na ang presyo, nagbalik na sa 5 piso. No? Siguro yung pinakamaliit ito na size, 5 pesos to 14 pesos kada piraso. At ang cooking oil po natin ay 70 pesos to 190 pesos kada litro. O ayan mga kasangwahay, may mga tumaas ng konti ang presyo pero may bumaba din naman. Budget na lang natin mabuti para makasapat sa pangangailangan po natin ngayong araw. At para naman turuan tayo ng kanyang flavorful seafood recipe. Eto, tawagin na natin ang owner ng Neri Cucinera Eatery, the one and only Chef Nerilyn O. Bellarmino. Good morning, Chef! Hello po, good morning. Chef, bati po tayo sa ating kumakasalbahay. Ay, hello po, magandang umaga po sa inyo. Nandito po ang inyong Chef Neri Cusinera sa Good Morning Kuya. Ayun! Naku, hello po sa mga kumakain dyan sa Nery's Cucineras Eatery. Yun po, wala po muna ang inyong chef dyan. Kasi Oo nandito nga. ako ngayon kay Kuya, kay Good Morning Kuya. Mamaya kita-kita Kami tayo. muna ang papakainin ni Chef ngayong umaga. Pero mamaya, Chef, di ba babalik naman kayo Ay, dyan? opo. Ayan. Mamaya nandyan na po ako sa Hintayin atin. niyo po si Chef. Pero Chef, ngayong umaga po, ano po ba ang dish natin for today? Ang dish natin for today is lutong Bicol po to, yung tinumok na laing. Oh. Ito po yung specialty ng mga Bicolana. Oh, Bicolana pala kayo, Chef. Yes Doon po. po talaga kayo pinanganak. Yes po, Ayaw, doon talaga. marunong po kayo mag-Bicol. Yes po. Oy, nice. Hindi po ako marunong, Chef. Pero mahilig po ako sa mga ginatagata. Opo, Ganyan. opo. Chef, matanong ko lang, ano po ba ibig sabihin ng term na tinumok? Tinumok po, ma'am, yung ibig sabihin po nun is yung gagamitin lang natin na pangbalot sa kada, yung dahon lang ng gabi. Then, papalamanan natin ng mga pinaghalong meat tsaka seafoods na may vegetable din. Naku, kakaiba to, Chef. At Yes sa mga po. gustong sumunod kung paano ba gawin to, stay tuned kayo. Sige, Chef, ano-ano po ba yung mga ingredients Okay natin? po. Ang for today? pinaka-main ingredients natin dito sa tinumok na laing ay, syempre, of course, yung dahon ng laing. Opo. Yan po talagang pagbabalutan natin. Then, meron tayong giniling na karne. Kahit anong karne pwede. Pero sa akin kasi, ang ginamit ko is giniling na chicken. Oo, Kasi doon po kasi sa store ko, halal foods po ako. Oh. Kasi kadalasan po ng mga customer ko doon is mga Muslim, kaya hindi ako nagluluto ng pork. Then meron tayong seafoods, yung shrimp na hinimay na maliliit, at pinaka-twist niya is yung buko. Ah, okay. So pinaghalo siyang meat, seafoods,
fruits and vegetable. Ay, nako, chef. Ayan, ako, masarap na masarap to sa mga gustong matuto magluto ng tinumok na laing na talaga namang galing Bicol. Eto, abangan nyo na. Sige, chef, ano po ba yung Sige. first po natin na Sige po, bali ang munang gagawin natin is pag mimimix lang po natin, unahin na po natin yung giniling na chicken. Mix-mix lang po ito, napakabilis lang po itong gawin. Maganda rin po itong pang business. Ay, opo. Yan, yung chef. shrimp po. Then ito po yung buko. Ito po ba ay bestseller niyo sa Yes inyo, po, chef? bestseller ko po ito. Ay, kailangan po itong buko, chef. Pwede po ba na wala ito just in case wala silang makita or kailangan talaga pampasa? Pwede rin naman pong wala, pero mas maganda kung meron. Meron, Opo. no? Pampadagdag ng Opo. ano, no? Then maglalagay po linamnam. tayo ng luya. Yan, Tapos mix may luya tayo dito. Then, onion. Then, garlic po. Chef, saan po ba yung area ng inyo pong restaurant? Ay, ang eatery po ng Neri Kitchenette, Neri Cocinera, sa New Taytay Public Market, Taytay, Rizal po. Sa mga taga-Taytay, pwede niyong bisitahin yung restaurant ni Chef. Opo. Then, maglalagay tayo ng konting salt. Napakabilis lang po itong gawin. Oo nga, Chef, talagang halo-halo lang Yes po po. siya. Kaya Then, garlic powder. i-prepare lang talaga yung mga ingredients. Opo. Then, hahaluin lang po natin siya. Chef, sa mga hindi kumakain ng chicken, meron kasi kaming broski dito. Allergic siya sa manok. Okay naman, di ba, kahit na Kahit anong pork, karne po. kahit na opo. beef, okay kahit lang nga po, isda, pwede po siya. Pwede pala. Pero ang gagawin niyo po sa isda is pakuluan niyo muna bago niyo siya himayin. Opo. Yan. Ayan, so hahalu-haluin lang natin siya. Then pag nahalo po natin siya, yan, di ba nahalo na natin siya. Opo. Saka na natin siya babalutin. Ilalagay natin sa... Ayan. Dito Naku, na ayan. natin gagawin ito. Ito na po yung dahon ng gabi. Yes po. Chef. Gaano po karami ang ipapalaman natin dito, Chef? Depende po kung gusto niyo ng medyo malaki or gusto niyo yung tamang-tama lang para pang business. Pero pang family naman, pwede po siyang medyo lakihan natin. Chef, sa business, paano po ito binibenta? Ilang piraso po yung pwede po nating ilagay sa isang serving para po mas malaki ang kita ng ating mga magtitinda? Pag nag-business tayo, ginawa natin itong business, ang gawin po natin is yung kukuha tayo ng measurement. Para same po yung takal, same din yung laki. At yung syempre, titiyakin natin na syempre yung kikita din tayo. Yung sapat na sapat lang talaga ng mga kasangbahay. Kaya hindi talaga madali mag-business, kailangan pag-aaralan. Opo. No? Tapos pwede din kayo mag-consult Silalagay sa po mga natin chef dito natin sa dito. pan. Tapos direct na po siya, chef, na ilalagay sa kawali. Yes po. Tapos mamaya po, after na nailagay na natin ito lahat, saka naman ulit mag-a-add tayo ng ingredients para ano. Ang dali lang pala nito, chef. Yes po, napakabilis lang po ito. Opo. Ano po ito, chef? Ito po Ay, ito po nilagay yung ko. lemongrass po. Kailangan merong tangla. Yes. Pasi po para pang tanggal lang sa din po din sa ano. Chef, kailan po kayo natuto magluto? Ito po ba pangarap niyo simula bata kayo? Yes po. Bali, nag-aral po ako ng culinary. Opo. Then, marami po akong pinag-trainingan ng mga cooking seminar. Opo. Nag-TESDA po ako. Opo. Kaya, tapos nag-training din po ako sa halal foods. Opo. Opo. Ayan. Kaya sa mga gusto magluto ng mga kasangbahay, halimbawa hindi nyo po kaya na mag-enroll sa mga culinary school, meron tayong TESDA, di ba, Chef? Yes po. Meron Malaking tulong po talaga yun po. Opo. Meron silang cookery na course na ino-offer. Tapos libre lang ito sa TESDA. Tapos pwede na rin kayong mag-apply ng NC2 na certification para after nito, pwede na kayong mag-apply sa iba't ibang mga restaurant o kaya sa ibang bansa. No? Kasi po kapag nag-graduate ka po sa TESDA, tapos mag-apply ka, acceptable po talaga yung pinag-aralan mo doon, yung Tama. pinag-trainingan mo doon. At saka hindi kayo mag-iisip na, ay wala akong budget pang paaral ko. Naku, kasi libre lang po sa TESDA. Opo, libre lang po talaga sa TESDA. May allowance pa po. Ayan, opo.
May Chef, 160 ka pang Opo, allowance. nabalitaan ko nga na sa TESDA, after mong graduate, meron pa silang bibigay sa'yo na Yes mga, po. pang simula mo. Like for example, kung nag-aral po kayo ng baking, right after your course, bibigyan nila kayo ng oven. So Yes. makakapagsimula ka na agad, hindi kayo matetenga, ay kasi natutunan ko, di ko ma-apply, wala kaming gamit. Sila din po yung magpo-provide ng mga pangangailangan po ninyo. Ubusin na natin to kasi Ayan, sige para po, isang- Chef. hanggat may dahon. minsan hindi ako nakakagawa nito kasi yung dahon ng laing, minsan mahirap din po hanapin. Opo. Opo. So, depende rin po pala talaga, no, ang paghahanap talaga ng Opo, minsan ingredient. in-order ko pa po to sa mga manggugulay na Opo. deliveran ako ng dahon ng laing. Hindi pala common ang dahon Opo. ng laing. Kasi usually po sa palengke kasi ginagayat na po nila to. Opo. Napakabilis lang itong gawin, tsaka malaki po ang kita dito. Opo. Kasi yung mga ingredients natin, mura lang talaga sa Simple lang. Opo. Chef. Hindi tayo gagamit ng maraming mga gulay-gulay. Opo. Tsaka iba to, Chef, dun sa alam ko na laing. Kasi yung alam ko na laing, Chef, yung dahon lang. Opo, marami diba po kasi pwedeng gawin sa laing, ma'am. Pwede natin gawing ginataan na as in dahon lang tsaka yung katawan niya. Pwede Opo. pong ganito. Tapos meron pa po tong isa pa, yung pinatuyo. Kailangan mong patutuyuin mo muna yung dahon niya hanggang mag-dry. Oh, ito pala ibig sabihin ng tinumok, Opo, mga yan. kasangbahay, no? Meron Ayan po, siyang nailagay- balot Yes po. at laman sa Bali, nailagay na po natin yan. Ang gagawin natin, ilalagay din natin itong mga para hindi lang yung lobang masarap, pati labas. pati labas. Siyempre, dapat isang unang kagat, masarap agad. Ayan, ako. Ilalagay na natin ito para At kayang-kayang gawin to ng mga nanay sa bahay, Opo. Pero, yun nga lang, hanap muna po kayo ng dahon ng gabi para magawa niyo po sa inyong mga sa mga probinsya, madali lang po yun kasi nasa tabi-tabi lang. Pero pag dito po sa city, lalo na po dito sa syudad, mahirap po hanapin. Oo nga, dito sa Maynila, kailangan talaga susuyurin niyo yung palengke para makakita kayo ng dahon ng gabi. Diba? Saka ang dali, kasi kung ano yung nilagay niyo sa loob, Sa loob, yun din po ilalagay natin yan sa din loob. yung ilalagay natin. Para kung ano po yung lasa ng loob, yun din po ang lasa ng labas. Tapos, ito yung, ano tawag dito? Yung fish broth. Oh, okay po. Yan, okay na po yan. Tapos, saka natin ito ilalagay na Gata. gata. Oh, so kahit hindi pa nakabukas yung apoy, Chef, Hindi ilalagay po, na po opo. siya agad. Ito po bang gata, Chef? Di ba may Kakanggata yan? po siya, opo. Yung unang piga, Opo. tsaka pangalawang piga. Tsaka pinakaano din po dyan, yung sabaw ng buko, gagamitin pa rin natin siya dito. Opo. Yan. So, instead of water, sabaw ng buko po yung gagamitin Naku, natin. mas malinamnam yan ngayon, mga Yes. kasangbahay. Sarap Tapos kaya ito ng pong sabaw. sili natin is optional. Kung gusto niyo po ng medium ng maanghang, pwede tayong maglagay ng sili. Yung Para iba sa mga kasi- Bicolano, Opo, masarap yung iba ang- kasi ayaw ng maanghang. So pwede na natin itong sindihan. Chef, mga gaano po katagal po ito pakukuluan at paano po namin sorry. malalaman na Tama ba ako? Pa-help na. Ayan, sige po, Chef. Ayan, papatulong po tayo. Katulong tayo. Ayan. Ayan, sige. Yun. Yun o. Chef, gaano po ito Nangingilala. katagal para malaman po natin kung luto na po yung ating Ang tinutup? gagawin kasi natin sa unang salang natin dito is patutuyain muna natin yan. Pag na, okay po. opo, kailangan matuyo po muna siya din. Pag natuyo po siya, maglalagay po tayo ulit ng another gata. Oh, okay, Opo. Chef. Ano po ang purpose? Bakit kailangan matuyo po yung sabaw natin? Para po maluto yung loob. Oh, Then yung, po. yung pangalawang, yung lalagay natin na last na gata, is yun na po yung sarsa. Sabaw niya. Uy, naku, ang sarap-sarap niyan, Chef, ha? Pero eto, Chef, bago po tayo pumunta sa iba pang gagawin natin dito sa Tinumok, meron po kaming tanong muna sa inyo. Tinanong po namin to sa ating mga kasangbahay at sa ating mga friends dyan sa loob. Pero kayo din po, dapat masagot niyo rin po ito, Chef. Paano niyo po pinapa-feel sa mga tao sa paligid niyo po na nagmamalasakit po kayo sa kanila? May papakita natin na mamalasakit tayo sa kanila is, halimbawa, may lumapit sa iyo. Yung bang humingi ng tulong,
hindi lang sa financial kahit advice, nandyan ka. Ay, opo. Diba? Hindi kasi lahat ng lumalapit sa is pera, financial, 'di ba? Kung wala ka doon, pwede mo naman ibigay yung advice mo, yung comfort mo, 'di ba? Nandun na yun. Opo. Isa ng bagay no napakahalaga na rin sa kanila. Yun. Ay, totoo yan, Chef. Minsan kasi, ang kailangan lang na tulong ng mga friends natin or mga ibang tao, yung may makikinig po sa Yes kanila. po. Tsaka yung yung appearance mo. 'Di ba? Yung pag nandiyan ka, kahit wala ka din, pag nandiyan ka na kailangan nila ng kasama, tapos nandiyan Tama, ka. Chef. Napakalaking bagay na rin. Opo, yung ma-feel nila na di sila nag-iisa. Opo, totoo po yun. Naku, ayan mga kasangbahay, tama yung sinabi ni Chef. Kasi minsan kailangan lang naman nila ma-feel na, uy, meron akong kakampi. Uy, hindi lang pala ako yung nag-iisa sa buhay. Kaya kayo rin mga kasangbahay, share nyo naman po sa amin ano ba yung simpleng paraan na ginagawa nyo para may paramdam ang malasakit sa kapwa. Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, Chef, sabay tayo. I-comment mo na. Yes! I-comment nyo na yung mga kasangbahaya. At ito, aabangan nyo mamaya yung iba pa nating activities dahil marami pa tayong matututunan ngayong araw. Kaya chillax lang and stay tuned dahil babalik po kami. Gagawin lang namin tong live. Balik kayo. We got Yakult for Tulong Protect Chan. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka chan! After a night of rewriting love at the Mall of Asia Arena, Wish Date is now heading to Dagupan. Don't miss a special run of Wish Date Rewrite happening this May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan, featuring live performances from Aquila Packing, Over October, and OPM legends Apo Hiking Society, with a special screening of the Rewrite film starring Vivory and Joao Constancia. Wish Date Rewrite, May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan. Get your tickets now! Papasok na ako doon sa makitid na butas, tapos mga almost 3 meters or 5 meters pa yung lalim bago ko ma-approach yung victim. Baka matabunan ako doon. Yes sir! Yes sir! Mabuhay pa kaya ako nito kung papasok ako nito? Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Alam niyo ba mga kasambahay na may mga programa na makakatulong sa mga kabataang Pilipino na makapag-aral sila sa After a night of rewriting love at the Mall of Asia Arena, Wish Date is now heading to Dagupan. Don't miss a special run of Wish Date Rewrite happening this May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan, featuring live performances from Aquila Packing, Over October, and OPM legends Apo Hiking Society, with a special screening of the Rewrite film starring Vivory and Joao Constancia. Wish Date Rewrite, May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan. Get your tickets now!
mga kasambahay na may mga programa na makakatulong sa mga kabataang Pilipino na makapag-aral pa rin sa college? Yes, yan po ang Project PEPA o Patuloy na Edukasyon, Patuloy na Pag-ahon. Ito ay programa ng CHED at UniFast na tumutulong sa mga 4Ps beneficiaries na makapagpatuloy sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarships, financial assistance at iba pang educational opportunities. Katuwang dito ang TESDA, DSWD at DepEd upang maiparating sa mga estudyante at magulang ang impormasyon tungkol sa college at technical vocational programs. At para malaman natin paano ba makakuha ng scholarship, financial assistance at libreng edukasyon at paano ba ito makakatulong sa pag-ahon ng buong pamilya. Makakasama natin ngayon sina Miss Immaculada Dizon, Miss Camille Cano, Sir Carlo Garcia, and Mr. Mark Angelo Mendoza. Good morning, Good morning po. And welcome po sa Good Morning, Kuya. Good morning. Maraming pong salamat sa pagbisita sa aming programa. Pero bago po lahat, bati po muna kayo sa mga nanonood sa atin ngayon. Sige po, go ahead po. Good morning. Good morning din po sa mga viewers. Yun, good morning. O sige, simulan na po natin to yung pag-alam para po magkaroon ng awareness yung mga kasambahay natin. Ano ba itong PEPA? Ano po ba itong Project PEPA? At sino po ba yung mga target nito na matulungan? So, yes, good morning again to everyone. Ang Project PEPA, or as you've mentioned a while ago, ito ay ang patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon. At isa ito sa initiative ng Commission on Higher Education together with UniFast na naglalayon na matulungan ang ating mga 4Ps or yung mga beneficiaries po ng 4Ps. Ito po yung tinatawag nating Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. So because of PEPA, tinutulungan po natin ang ating mga beneficiaries na makapagpatuloy ng kanilang kolehiyo. So later maybe my colleagues would share what are these programs under PEPA. No? So supposedly, if I may share, ang PEPA kasi, ito ay may mga kasama kaming partner agencies together with TESDA, DSWD, and DepEd. Supposedly, this was an educational caravan. Pupunta kami sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas to disseminate information sa ating mga beneficiaries. However, because of the austerity measures imposed by our government, we opted to other alternatives to reach also the masses. So what we did was bilang alternative po at initiative ng Commission on Higher Education Regional Office 3, we're from Pampanga. So we reach out to certain radio stations. Actually, this is our fourth, tama po, ma'am. So this is our fourth. We reach out to certain radio stations and like UNTV and JMK na tulungan kami sa pag-disseminate ng information kasi baka hindi nila kami ma-reach doon sa dahil nga limited ang kanilang access to digital information, to the internet. So we are here to, somehow introduce what the government has to offer for them, and yun nga po ay matulungan sila. So, and speaking of PEPA po, ito pong project po na ito, ano po ba yung mga programa ng Project PEPA? Kabilang po sa mga pangunahing programa po ng Project PEPA ay ang mga Student Financial Assistance po sa ilalim ng Saligan Batas 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education po. And una po dito ay ang Free Higher Education, and yun po yung tinatawag nating FHE. Ito po ay nagbibigay ng libreng tuition sa mga mag-aaral natin na kwalipikadong estudyante na nag-aaral po sa mga state universities and colleges and local universities and colleges po. Pangalawa po dito ay ang Tertiary Education Subsidy po o ang TES. Ang TES naman po ay Comprehensibong Educational Assistance po na nagbibigay ng subsidy para sa kanilang tuition, miscellaneous expenses, and allowance at iba pang gastusin po sa ating mga kwalipikadong mag-aaral sa tertiary education. At ang panghuli po ay ang tulong-dulong program po or ang TDP. Sa TDP naman po ay isang grant in aid program na nagbibigay po ng financial na tulong sa ating mga estudyante na may kakayahan ngunit kapos po sa financial upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. Bukod po dito ay sinusulong din po ng Project PEPA ang mga orientation sessions, career guidance, scholarships, information drives, and skills training opportunities po sa pakikipagtulungan nga po ng DSWD, TESDA at DepEd
upang mas mapalawak po ang kaalaman ng ating mga kabataan at magulang sa mga oportunidad sa edukasyon at kabuhayan po. Layunin din po ng Project PEPA na hindi lamang makapagbigay ng scholarship at financial assistance po, kundi magsilbing tulay at matulungan ang mga kabataang Pilipino po na makamit ang mataas na edukasyon at mas magandang kinabukasan. Ay, pero ano kayo, no, additional question lang about doon. Kasi it's a scholarship. May mga maintaining grades ba? Yung mga may kailangan bang ma-maintain na grades? Yung mga mabibigyan ng pagkakataon o ng scholarship na ito? Wala naman pong initial grade requirements or eksaktong general weighted average or GWA kung tawagin po natin ang ating mga tertiary education subsidy and tulong-dunong program grantees. Ngunit mahalaga pong mapanatili po nila ng ating mga mag-aaral ang passing and satisfactory academic standing po upang mapanatili ang kwalipikado po sa ating program. Ganda nun. Tapos hanggang matapos na yun, no? Yung kanilang pag-aaral. Bukod po doon sa mga nabanggit natin, meron po bang scope ng benefits kung sakali sa mga makaka-avail po ng scholarship? Ano, may mga benefits pa po ba makukuha sila? Yes. For the Tulong Dunong Program o TDP, 7,500 per semester. That is 15,000 per academic year. Ang matatanggap po ng qualified grantee na enrolled po sa public and private higher education institution. Yung tulong pinansyal na yun ay maaari po nilang gamitin sa tuition, miscellaneous fees, pambili ng libro, and other learning materials po. And the other one po is yung tertiary education subsidy o TES. Nasa 10,000 pesos per semester po sa mga grantees po na enrolled sa mga state, local universities and colleges. And 13,500 naman po per semester, that is 27,000 pesos per academic year sa mga grantees po na enrolled sa mga private higher education institution. And also on top of that, additional benefits po para sa mga grantees po natin na may disability ay makakatanggap po ng additional 10,000 per academic year. And lastly, sa mga grantees po na kumuha or nagtapos po ng kurso na mayroong board o licensure examination, maaari po silang makapag-claim or reimburse up to 8,000 pesos sa mga expenses po nila during their review or exam fees and other documentary requirements po. Ang ganda benefits. naman. Oo, kasi bukod, nabanggit niyo po kanina na bukod sa financial assistance, scholarship, may mga skills training din po, no? At ito pong mga nabanggit niyo, may mga, may mga iba pang assistance, no? Katulad po ng mga na-mention niyo. Pero ano po ba, syempre curious po yung iba sa dami ng benefits and yung makukuha po nila. Ano po ba yung mga qualifications sa programa pong ito? So, for the qualifications po, actually, very easy ang mga qualifications natin. Kung makikita nga lang po, natin, halos wala na po eh. For the Tulong Dunong Program, ang kailangan lang po, naka-enroll. Unang-una po, naka-enroll ang bata sa mga pampublikong eskwelahan, whether private yan or public. At dapat po ang mga bata na naka-enroll sa mga institution na ito, yung kanilang mga program offerings po, unang-una dapat, ano po yan, may mga permit po na in-issue po ng CHED. No? For local universities and state universities po, dapat meron po silang COPC or yung tinatawag na program compliance po. While for the private higher education institutions naman po, dapat may mga government recognition po, yung mga program offerings po ng bawat institution. Kasama po doon, unang-una din, dapat Filipino citizen po ang ating mga estudyante, no? Kasi ito po ang proyekto po ng ating gobyerno ay really intended for our Filipino students. And then susunod po dito, dapat ang mga estudyante po natin, wala man siyang grade requirement actually. Although we adhere to the academic freedom po ng ating mga institution, while we do not have any qualifications po in terms of grade requirement, kailangan po susunod pa rin tayo sa patakaran ng ating mga institution because we
adhere to academic freedom po. Kahit sinabi natin wala siyang grade requirement, kung sinasabi naman po ng institution natin na dapat nasa handbook nila na dapat papasa siya, dapat ang kanyang absences ay limited, mag-a-adhere po ang bata doon. So, aside po dun sa, yun po yung pinaka-importante, dapat enrolled Filipino citizen. At the same time po, dapat yung mga program offerings po ng bawat institution dumaan po sa masusing pagsusuri po ng CHED. May mga kaukulang permits po yung ating mga program offerings. This is both po for tulong-dunong program, tertiary education subsidy, and the free higher education po. Ang FHE po, ito po ay solely intended para sa ating mga pampublikong eskwelahan. Yung mga state universities natin at yung mga local universities and colleges po natin. Ibig lang sabihin na pag ang bata ay naka-enroll po sa isang pampublikong eskwelahan, on top of it being an FHE student, pwede pa rin po siyang makakuha ng additional grant na tulong-dunong amounting to 15,000 per year or 27,000 per academic year kung nasa private higher education naman po sila. At para malinaw lang po sa ating mga kasambahay, wala pong edad tayo na tinitignan dito, no? So kahit anong edad ng gusto po na makapag-aral pa, makapagpatuloy ng kolehiyo, pwede po. Tama po, ma'am. Actually, isa po yun sa ating requirement din na dapat po ang bata na nag-enroll po or mag-a-avail ng ating mga programa under Project PEPA, wala pa po siyang nakukuha or natatapos na baccalaureate course. So, first undergrad po niya ang kanyang kurso. Okay. So, pwede siya sa mga returnees, pwede siya sa mga nag-stop at gustong bumalik, pwede rin po siya sa actually, ang Project PEPA is solely intended for our 4Ps beneficiaries. Kasi po, we believe that through education po, yung cycle of poverty, ma-break po yun. Once na kahit isa lang po muna ang makatapos sa kanilang mga pamilya. Curious lang po, kung pwede po ba malaman kung meron po ba tayong allotted na slots lang? Kasi baka mamaya iba hindi sila ma-encourage mag-fill out ng forms nila kasi baka mamaya wala nang slots for them. Meron po ba tayong, kumbaga kaya po ba natin i-cater talaga sila, lahat? Actually po, sa slots po, we do prioritization po nung ating mga programa po. For TDP po or tulong-dunong, ito po ay open sa lahat. Although, ang pag-a-apply po nito, dadaan po siya sa ating mga scholarship coordinators po ng bawat institution. Kasi bawat school po, meron po tayong kaantabay na scholarship coordinator. For the tertiary education subsidy naman po or the TES, ito po ay dumadaan sa prioritization. Una po sa prioritization natin, ito yung ating mga nasa listahanan, updated listahanan po, na kung saan talaan po ito ng ating mga poorest of the poor na nanggaling po sa DSWD. Kasunod po, second priority po, ito po yung nasa 4Ps beneficiaries po. And then yung pangatlo, ito po yung mga talagang estudyante na walang-wala, na wala sa priority 1, wala sa priority 2. Meron po kasi tayong tinatawag na private no-look. Ibig sabihin, may mga institution po tayo na within the municipality, walang malapit na state university or walang malapit na local university. So, and again po, lahat naman po ng programa ng ating gobyerno ay subject po sa ating fund availability. Ayun. Gusto ko rin po malaman kung ano po yung mga schools, universities, or college na partner po ng ating programa. Lahat CHED-accredited schools lang po ba ang kasama po na pwede nilang pasukan? Actually po, sa ating mga priority courses po, dapat po, lahat po ng program offerings po na yan, dumaan po sa, as I mentioned po earlier, masusing pagsusuri po ng CHED, dumaan sa may mga kaukulang permits. Although, meron din po tayo, dahil antabay din po natin ng TESDA, just in case po ang estudyante ay hindi susulong sa higher education at gusto niya po ng technical vocational course, they could also do that po. Alright, maraming salamat po. Miss Immaculada Dizon, Miss Camille Cano, Sir Carlo Garcia, and Sir Mark Angelo Mendoza po sa pagbisita sa amin dito sa Good Morning Kuya. Maraming salamat po sa pagbibigay ng linaw tungkol dito sa ating Project PEPA at sa napakahalagang mensahe at mga programa makakatulong sa ating mga kabataang Pilipino.
Para naman sa ating mga masisipag na estudyante, kaya niyo yan, guys. Good luck and keep on learning. Again, maraming salamat po sa inyong pagbisita po sa amin. At yun po, maraming salamat po. At ito, balikan naman natin si Celine. Kamusta na ang ating breakfast dyan? Ano na bang update sa ating almusal? Celine? Uy, grabe, sobrang bango ng niluluto ni Chef. Kung kayo talaga maaamoy niyo dito, parang magugutom na talaga kayo. Parang makakakain tayo ng mga isang palangganang kanin. Ganon talaga karami. Pero Chef, eto, kanina po, pinapakuluan na natin tong ating tinumok na laing. Ano na ba ang update dito, Chef? Ayan, bali natuyo na po yung una nating nilagay ng gata kanina. So, pwede na nating isunod tong final na gata. Ito yung tinatawag natin na kakanggata. So, pwede na natin siyang ilagay. Ayan. Tapos ito, Chef, pagkalagay natin nito, isang kulo na lang. Yes po, isang kulo na lang to. Parang ito kasi magsisilbing creamy. Opo. Magiging creamy po yung ating tinumok na laing. Ayan. Tapos po, ang tip ko lang po, kapag nagluluto tayo ng laing, kahit anong klaseng luto ng laing is, kailangan po is hindi natin laging hahaluin. Kasi kapag ginahalo yung laing, kumakate. Yun pala po yun. May sinasabi kasi minsan, Chef, Kaya yung parang mga, ano lang. yung mga kumakain na, ay parang makate yung dahon. Ayan. Dahil pala halo ng halo. So, wag niyo pong hahaluin ang laing mga kasangbahay. Ayan. Konting kulo na lang po to, tapos ayan, creamy na siya. Ayan, ang ganda na nga po ng color niya, Chef. At saka sobrang bango mga kasangbahay. Pero bukod dito sa tinumok na laing, meron pang inihanda sa atin si Chef na iba pang dish. Chef, ano po ba itong iba niyo pong meron po inihanda? tayong, dahil mura ang gulay ngayon, mura ang eggplant. Ayan, nagawa tayo ng binagoong ang eggplant. Ay, wow. Pwede pala yan, Chef, no? Parang alternative kung walang budget, pambili ng karne, talong lang po, pwede yes na. po, pwede na po yan. At meron tayo ditong pancit canton na more and vegetable po. Kasi kung ano po, yung another business ko po kasi is, meron po kasi akong business na online, Neri Cusinera Pancit Bilao Food Package. Ay, opo. So, pwede po sila mag-order. Yes po, pwede po sila mag-order sa akin, Neri Cusinera Pancit Bilao Package. Ayan. Pwede silang mag-chat to PM or tumawag. Ayan, ako tingnan at screenshot niyo po sa ating screen para alam niyo Yes po po. kung saan kayo order at makita niyo po din sila sa kanilang mga social media accounts dahil saktong-sakto, maraming gagraduate ngayon, Chef, Ay, no? opo. At kung ayaw niyo na magluto sa mga bahay-bahay niyo o kaya nag-aanap kayo ng murang panghanda sa graduation, pwedeng-pwede na kayong umorder dito. Ano rin po ako, isa rin po ako chef on hire, na pwede po ako, halimbawa, fiesta, baptist, birthday, na kahit anong okasyon po na gusto nyo magluto sa mismong bahay nyo, pwede din po ako doon. Opo, naku, Chef. For sure, meron pong mga kukontak po sa inyo dyan. Kaya po, i-flash natin sa ating screen ang contacts ni Chef. Ayan, makikita niyo po. Chef, saan nga po ulit located yung inyong pong restaurant? Bali po ang aking Neri Cusinera Eatery is Building A, Block 4 is 1253 and 54, New Taytay Public Market. At meron din po akong page, Neri Cusinera Pancit Bilao Package, Food Package. Ayan, ako, screenshot nyo na yun, pati yung kanilang contact number para makontak nyo na si Chef. Ayan, mga kasangbahay. Pwede na po i-check to. na natin at i-plate na natin yung ating tinumok na laing. Pwede na natin, so pwede na tayo mag-plating. Yun, Pwede na naku. natin siyang i-plate. Kuha lang tayo ng isa. So, pwede na natin itong patayin. Ayan, sige po, Chef. Patayin na natin ito. Sorry. Ayan. Ito na lang. So, kuha tayo ng Kuha isa, tayo Chef, ng no? isa. At ang isang piraso is good for one serving na to, Chef. Good for one serving po to, pero pwede, malaki po yung pagkakagawa ko ngayon dahil hindi naman to pang benta. So, good po. Pwede pong sharing na po to, ma'am. Uy, pwede talaga itong gawin sa bahay. Para makita natin yung loob. Yan, bubuksan ni Chef. Bubuksan natin yung loob. Ayun na yung meat natin. Wow! Naku, ayan, pwede nang gawin sa bahay. At healthy pa ito, mga kasangbahay, Kung gusto nyo na nagda-diet kayo, mga naglo-low calorie,
pwede tayo na fish lang ang gamitin, sabi ni Chef. Ayan. Or pwede rin naman pork o kaya beef. Ibang protein ang gagamitin natin. Yung sili natin is optional, pero maglalagay tayo ng konting lande. Konting garnish. Ayan. Siyempre, ito yung tatak ng mga Bicolano, yung talagang... Yes po. Pag sinabi mo may kasing Bicolano ka, hindi po pwedeng kakain ka na wala po talagang Ay. sili. Kailangan may sili talaga. Wow! Ang sarap! Naku, ayan na mga kasangbahay ang ating tinumok na laing. And for more Kusina Ventures, abang lang po kayo everyday. At syempre, laging paalala ng inyong kusinera for the meantime. Don't forget to cook with love. Yes. And cook it right. Naku, mga kasabay, for sure, nagugutom na kayo. Pero hindi pa tapos ang ating informative morning dahil ngayong buwan po ng Mayo ay Cervical Cancer Awareness Month. Kaya po sa mga kasangbahay po natin dyan, lalo na po sa mga kababaihan, pakinggan po natin ang expert advice ni Dr. Herdy Glorian Luna para mas mapalawak pa po ang ating kaalaman tungkol sa sakit na cervical cancer. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! We got Yakult for tulong protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan! After a night of rewriting love at the Mall of Asia Arena, Wish Date is now heading to Dagupan. Don't miss a special run of Wish Date Rewrite happening this May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan. Featuring live performances from Aquila Packing, Over October, and OPM legends Apo Hiking Society, with a special screening of the Rewrite film starring Vivory and Joao Constancia. Wish Date Rewrite, May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan. Get your tickets now. Maiinit na balita. Mabilis. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mapagkakatiwalaan. Pinag-aaralan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalawak pa ng Philippine National Police o PNP ang pagbabantay sa seguridad. Mga pangyayaring agad dapat malaman. Serbisyo publikong hatid sa ating mga kababayan. UNTV C-News. May balita saan mang panig ng daigdig. Ihahatid ni Luella de Cordova at Aga Kaakbay. Lunes hanggang Biyernes. Alas 11:30 ng tanghali. Dito lamang sa UNTV, your public service channel. Maghapon ka bang nakaupo sa trabaho? Naku, mas nakakapagod yan at nagpapabagal ng iyong metabolismo. Ang labis na pag-upo ay parang laso na unti-unting nagpapahina sa ating katawan. Ang sikreto sa malakas na pangangatawan? Galaw-galaw din pag may time! Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Tumayo kada oras, mag-unat-unat o gamitin ng hagdan imbis na elevator. Panatilihing gising ang katawan at masigla ang sirkulasyon ng dugo buong maghapon. Isang paalala para sa kalusugan mula sa UNTV, your public service channel. Ating balikan ang mga balitang ating tinutukan. Mga balitang nagbigay kaalaman at nagbukas ng ating kamalayan. Mga pang-aksyon sa mga pangyayari at mahahalagang isyu sa ating lipunan. Ito ang Balita Weekend, tuwing Sabado, alas 12 na tanghali,
dito lang sa UNTV, your public service channel. Nagbabalik ang Good Morning, Kuya! Ang oras po natin ngayon ay 7:35 na ng umaga at oras na para sa ating Usapang Pangkalusugan. Yes, mga kasagbahay, alam nyo ba na mahigit 7,800 new cases of cervical cancer ang nadadiagnose kada taon dito sa Pilipinas. Mahigit 4,000 kababaihan naman ang namamatay taon-taon dahil sa cervical cancer. Ayon po yan sa PhilHealth, Kaya naman itinuturing ang sakit na ito bilang pangalawa sa pinaka-nakamamatay na uri ng cancer na tumatama po sa mga kababaihan. At para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon para maiwasan ang sakit na ito, kasama natin ngayon si Dr. Herdy Glorian Luna, isang medical oncologist. Good morning, Doc. Good morning. Welcome back. Thank you Doc, very morning much po kayo sa ating mga viewers. Ay, maganda umaga po sa kanilang lahat. Ayan. Doc, nabanggit po kanina na hindi pala rare or uncommon yung ganitong uri ng cancer kasi madami po yung bilang na 4,000 na death po natin dahil po sa ganitong uri ng cancer. Paano po ba nalalaman ng isang babae kung meron po siyang ganitong uri ng sakit? Alright. So, yung cervical cancer, ito ay yung kwelyo ng matres, no? So, ito po, pagka nagkakaroon ng abnormal growth, pwede pong bumukol at may tendency mula sa cervix or kwelyo ng matres, pwede siya kumalat sa ibang parte ng katawan. Sa mga unang phases, yugto nito, yung mga maliliit pa yung bukol, pwedeng wala pang sintomas. Pero pagka nag-a-advance siya, lumalaki yung bukol, tapos pumupunta sa ibang organs, nagkakaroon po ng mga sintomas. Merong iba po, abnormal bleeding, sakit dito sa pelvic area. Tapos meron po iba, kirot sa pagtatalik. At may mga hindi pangkaraniwang sintomas kagaya ng weight loss. Pwede din pong maobserbahan. Iba naman po, merong abnormal na discharge. No, na nakikita doon sa vaginal area. So ang mahalaga po dito dahil ito ay nakakamatay, no? At ang mga early phases nito habang maliliit pa yung bukol, hindi siya usually detectable nga yung symptoms. So maganda ay prevention. May dalawang uri ng prevention tayo na maagang magawa. Yung primary prevention, yung bakuna sa mga ages 9 to 14, babae at lalaki. At ito yung primary na pag nagbakuna ka, de-develop ng protection over years. Over years, ang ideal nito kasi is bago kayo makipagtalik, nagsimula na yung bakuna para sa edad na nagtalik ka, around 18, no? So, nagbakuna ka ng 9 to 14 years old, 2 doses, 6 months apart, no? Starting grade 4, no? Para over the years, nag-develop ka ng protection at sa panahon na pagtatalik, 18 years old pa above, no? Yan po ay pwede na po kayong proteksyonan. Ang pangalawa is screening. So, doon sa primary prevention, balikan ko lang po yung bakuna. Ang pagbabakuna, 90% ng cervical cancer, lalo na yung mga komplikasyon nito, ay napaprebentahan. So, isa siya talagang mahusay ng pamproteksyon. May siyensya siya at dapat hindi natatakot yung mga pamilya natin, no? Meron po siyang proteksyon na naibibigay. Imagine niyo parang regalo niyo na po yan sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo. Kasi pag binigay niyo po yung bakuna, mapoproteksyonan siya. Imagine niyo pagka-advance yung cervical cancer, magastos, syempre nakakadagdag ng adjustments, stress, anxiety, at syempre yung mga pagpapatest at pagpapagamot, dagdag gastos. Pero may primary prevention. Pangalawa yung screening. Available naman po yung screening, mga health center, no? So meron tayong pap smear, yung titingnan yung findings under the microscope, ina-analyze po yung sa lining ng cervical area. Tapos naghanap sila ng signs ng abnormal cells doon.
o kaya po ay meron tayong HPV testing. Ang human papillomavirus, yung isang high-risk na virus, HPV 16, 18, yan po ang hinahanap sa HPV test. No? So ito po ay pagka na-detekta using the HPV test, mabibigyan na po ng kumbaga, yung kaalaman kung ito ay high risk or low risk, no? Tapos last but not the least, meron din tayong kombinasyon ng HPV test at saka ng pap smear. Yan po yung mga pang-prevention. At pagka nasi-screen po, no, kahit walang sintomas, ang cervical cancer screen ay nakakapagdetekta ng mga pre-cancer lesions na maagang pwedeng matugunan, no? Minsan agad-agad na pong nabibigyan ng gamot, no? Para hindi pa to kumakalat at hindi magastos. At wala din pong komplikasyon ng katulad ng advanced na cancer. Opo. Doc, ano naman po yung mga early warning signs na pwedeng makita ng isang babae para alam niya po kung ano pong nangyayari sa katawan niya at alam niya din kung kailan po siya magpapatingin sa doktor? Or mas mabuti po ba ng isang babae na nagkaroon na po ng sexual contact, dapat po ba meron na silang regular na check-up sa mga OBGYN? So meron po yung sinabi ko kanina, primary prevention, yung bakuna. So mahusay po siya, yung pagproteksyon proteksyon ng bakuna before po ng sexual intercourse, no? Number 2, screening, no? Pero ang tanong niyo po kanina ay, ano po ba yung mga sintomas, no? So, bleeding, abnormal na bleeding, abnormal na vaginal discharge, no? Tapos meron din pong kirot sa pagtatalik o kaya dito sa pelvic area sa likod, at saka syempre weight loss, at ang pinakaano sa lahat ay yung mga komplikasyon ng karating organs. Kunyari, pumunta po siya sa nearby organs. Yung din pong nearby organs, pwede din po magkaroon. So, kumakalat po din po pala yun sa ibang organs, nakalapit po sa cervix. Correct. Apa. Pero, Doc, anong edad yung dapat nagbabantay na talaga tayo, meron na tayong regular screening na ginagawa para ma-check if may cervical cancer ang isang babae? Usually 21 to 65 years old, no? So kaya nahikayat na magkaroon ng pap smear na annually yan, Doc? Annually po depende sa findings, no? Kunyari sa pap smear, may high risk, may low risk. Yung mga low risk naman po pwedeng every 3 years. So, oo. So, depende doon sa findings na makikita doon sa screening test. Doon po nire-recommenda yung susunod na monitoring at saka Doc, meron po bang mga tao na mataas po ang risk sa ganitong uri ng cancer? Ito po ba ay namamana kapag halimbawa ang magulang ko ay ito yung kinamatay? Ako din po ba ay magiging high risk na po sa pagkakaroon ng ganitong uri ng cancer? So, karamihan po ng source ng cervical cancer ay dahil sa sexually transmitted infection na tinatawag na human papillomavirus. So, ito po ay skin-to-skin contact, no? Genital contact, no? So, natatransfer po yung virus, no? So, ang pinaka high risk po ay yung merong unhealthy sexual habits, multiple sexual partners, yung nag-start na po ng sexual intercourse ng murang edad, yung bata talaga. Tapos at the same time, yung mga individual na merong mababang immune system. Ano po yung nagpapababa ng immune system? Merong coexisting na HIV or AIDS, tumatanggap po ng mga gamot na immunosuppressant. Tapos meron din po yung iba sa paninigarilyo, no? Kapag po naninigarilyo, mas at risk din po dito sa cervical cancer. At ang iba naman po ay mga kombinasyon po ng merong other infection, kagaya ng chlamydial infection. Meron din po na oral contraceptives at last but not the least, yung family history na sinasabi. Bagamat mababa naman po, pero ando dun pa rin yung risk na kapag merong family history ng cancer, may chance din po na namamana yung risk na yun. Kaya dapat magpa-check up if in case. Pero Doc, nung nabanggit niyo po kanina yung HPV testing and also yung pap smear, ginagawa talaga siya lalo na nung magpapascreen
routine pa lang, check lagi yung kanilang cervix kung okay. Pero once po na ma-diagnose na sila na mayroon po silang cervical cancer, may mga test pa po ba sila na dapat pagdaanan para mas matuunan ng pansin yung kanila pong sakit? So, depende sa yugto na na-detekta. Like, kunyari, pre-cancer po, pwede doon na po mismo sa thermal ablation, pwede na po, diretsyo na po na tugon na paggamot. Pagka may mga simptomas na kumakalat or mas malaki ang mga bukol or mas maraming sintomas at komplikasyon, usually po nagkakaroon tayo ng dagdag testing. Yung extension, usually CT scan, MRI, may maririnig po kayong dinedetermine na kung saan yung extension dito sa whole abdomen natin or especially lower part ng abdomen. Tapos at the same time, kung meron po siyang pagkalat sa ibang parte ng katawan, pwede po din nagdedetermine ng scan sa chest area or may maririnig din kayong PET CT scan. Yan po yung sa extension. Pero para malaman kung ano pong tipo ng cervical tumor, biopsy po, kaya meron din po mga surgical approach para malaman kung ano yung laman ng bukol. Opo. So, yan po yung mga testing, sama-sama po siyang ginagawa para klaro po kung ano po yung lagay ng pasyente at saka po kung paano po paghahandaan yung treatment recommendations. Dok, kapag po ang isang babae ay na-detect or na-diagnose na meron po isang cervical cancer, gaano po kalaki ang chance na masusurvive niya po yung ganitong uri ng cancer? Automatic po ba kapag ka na-detect, mas malaki na po yung chance na hindi na magagamot? Or mas okay po ba kapag na-detect po ito na mas maaga? Tama po kayo dyan. Pag na-detect ng mas maaga po, usually hindi pa komplikado ang mga sitwasyon, maliit lang yung bukol, o kaya po ay simple ang mga gamutan, no? So, karaniwan sa mga gamutan, yung mga localized treatment kagaya ng surgery, no? Pero pagka kumakalat na po siya, usually kombinasyon na po siya ng treatment approach, no? Meron na pong option ng mas malaking surgery o kaya po chemoradiation pagka locally advanced na po siya. At saka, syempre po pag kumalat sa ibang parte ng katawan, no, meron na pong mga anti-cancer systemic treatment, yung magagamot po mula ulo hanggang paa. So kasama na po dyan yung mga chemotherapy. Okay. Pero syempre, Dok, ayaw natin na umabot pa tayo sa ganung punto. Kaya napakaganda na ipinopromote natin sa mga kasambahay is yung prevention. So paano po ba talaga natin ma-prevent yung pagkakaroon ng cervical cancer, Dok? Opo. So una sa lahat, healthy practices, yung ating parang monogamous, no? Huwag tayo magkaroon ng multiple sexual partners as much as possible. Yung mga preventive bakuna, makuha natin sa tamang rekomendasyon. Ano mga bakuna na yun? Opo. This is yung HPV vaccine, 9 to 14 years old. Usually, ang available dito sa Pilipinas ay 2 doses, 6 months apart, starting from age 19 to 14. Tapos, yan ay makakapagbigay ng proteksyon, no? Usually kasi itong mga sexually transmitted disease years bago mag-develop ng bukol, no, or yung mga high risk kagaya ng HPV 16, 18 kapag hindi natugunan ng katawan, no, sila po yung may risk na magkaroon ng cervical tumor. So, yan po ang pinipreventahan ng bakuna, no? So, dinisign yung bakuna para ma-address 90% of cervical cancer development at saka yung mga proteksyonan sa mga komplikasyon nito. So, isa siyang simpleng approach na magbakuna para iwas yung mga komplikasyon. Parang ang cervical cancer, ang vaccine po, usually mga 4,000 pesos sa private. Tapos, actually available po din sila sa mga health centers na libre. So, 2 doses ng ganon, no? Kumpara sa gastos ng testing at saka ng pagpapagamot, malaking bagay, diba? Bagamat naman po, meron naman pong sa gamutan, meron naman pong parang subsidized care from PhilHealth at saka iba pong chemotherapy sa CSP MAP sites at saka Cancer Assistance Fund. Malaki po kasi yung bagay na naproteksyonan ka. Sabi nga natin po, ang bakuna nakakapag-preventa ng 90% ng pagkakaroon ng cervical cancer. Ayan.
So, yun po. At saka regular screening dahil nga po late ang manifestation at saka pagka nagkaroon ng sintomas, usually komplikado or advanced na siya, no? Kaya importante yung nasi-screen habang nagde-develop pa ng very, very small, no? Kaya limitado, nade-detekta na. Kahit pre-invasive pa siya, pre-cancer pa siya, naaagapan na at natutuganan na. Ako, ayan, Doc. Sige po sa mga kasangbahay po natin na gusto pong magpa-check up at magpa-screen na po sa inyo, Doc. Saan po ba nila po kayo pwedeng puntahan? Ang Philippine Cancer Society po ay nasa sa San Rafael, Manila, no? Tapos ang iyong likod naman po ay nasa National Kidney Transplant Institute. Ang mga libreng bakuna ay nasa health center po, makipag-ugnayan po sa inyong doctors po sa health center. At saka meron din po mga serbisyo po for screening, pap smear. At tanongin niyo po anong available po sa inyong locality po. Ayan. Ako, maraming salamat po, Dr. Herdy, sa pag-share po ng vital information na ito, lalo na po sa mga kababaihan. Kaya lagi po natin itong tatandaan, mga kasangbahay, lalo na po sa mga kababaihan na ganito na ang edad, 18 pataas, o sa mga bata pa, kailangan magpabakuna na tayo kasi dapat healthy tayo. Tama. Pero Doc, may dadagdag lang po kami na question for you. Ano po ba yung simpleng paraan na ginagawa nyo para maiparamdam ang malasakit ninyo sa ating mga kapwa-tao? Opo. So, yung tamang impormasyon po, very limited po. No? May maling akala, na maraming takot. So, ito po yung opportunity. Kaya nagpapasalamat kami sa mga opportunities na ganito dahil ang cancer po ay hindi na po death sentence. Meron po magagawa, may mga funding navigation, may mga sources po na matutulungan. Gagaya po, may mga screening na available sa yakap, no? Although wala yung cervical cancer, pero may breast, ultrasound, mammogram, merong low-dose CT scan for lung cancer, meron na liver ultrasound po dyan, at saka merong colonoscopy under yakap program. But you go check the PhilHealth website and click there kung nasan po yung available na access sites, no? Kung saan merong available na test ito. So, para sa lahat po, meron pong mga ahensya, tsaka syempre po mga tumutulong na access sites, no? Be it sa anong yugto po, no? For the screening, for the diagnostics, no? Treatment, no? Ang Cancer Assistance Fund, ang CSP MAP sites ay pwedeng tumulong po para sa mga gamot tsaka sa pagpapatest, no? So, ang kaalaman nito ay makakatulong po sa inyong kaibigan, sa inyong kamag-anak at syempre po, we need to create a safe space for everyone dahil we can end cancer together. Yun. So, ang simpleng paraan na gagawin ni Doc para maipakita yung pagmamalasakit niya sa kapwa-tao, yung magamit niya yung kanyang profession, and syempre, mag-share ng information na pakikinabangan ng ating mga kasambahay. Kayo naman, mga kasambahay, syempre wala kayong kawala dito. Ano naman yung simpleng paraan na ginagawa mo para maiparamdam ang malasakit mo sa iyong kapwa? Ikwento nyo naman sa amin yan sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya i-comment mo na! Thank you, Celine, Tini, and Dr. Herdy. May important announcement naman akong ibabahagi sa inyo mga kasangbahay. For your information po, binuksan na ang applications para sa Career Service Examination Pen and Paper Test. Ang filing period ay mula May 14 hanggang June 10, 2026. Pero tandaan, limited lang ang slots at first come, first served basis ito. Ang mismong examination naman ay gaganapin sa August 9, 2026 para sa professional and sub-professional levels. Kaya para sa mga interesadong simulan ang inyong journey bilang isang public servant, huwag nang magpahuli sa pag-apply. Para sa kumpletong detalye, magpunta lang sa link na makikita sa official Facebook page ng Philippine Civil Service Commission na at civilservice.gov.ph. Good luck po sa lahat ng applicants.
Yun, ganda niyan, ano, para sa ating mga gustong mag-apply Aspiring sa, public oo, servants. sa government. And ayun, speaking of applicants, para sa mga gustong matuto anytime at anywhere, may good news po kami para sa inyo. Bukas na ang self-enrollment para sa libreng online course na Introduction to Open Distance E-Learning o ODEL mula sa UP Open University. Opisyal itong magsisimula sa June 1 hanggang June 26, 2026. Pero pwede na kayong mag-enroll pa lang ngayon. Ano? At libre po ito para sa lahat, pati na sa mga existing MODEL users at self-paced ang kurso. Para naman magkaroon ng massive open distance e-learning account o maging model user, pumunta lang po sa link na makikita sa Facebook page ng UP Open University na at UPOU Official. Gumawa po ng bagong account, mag-login at sagutan ng details na hinihingi. Siguraduhin lang na ang email na gagamitin ay may enough space para makatanggap ng messages dahil dito makikita ang confirmation link. I-press ang confirm, then mag-login at pwede ka nang pumili ng course na gusto mong pag-aralan. Happy learning, students! Tama ba? Model. Model pala. Model students. Model. Oh, at least meron ng mga makukuha na ganito yung mga estudyante natin, di ba? So mag-enroll na kayo mga kasangbahay. Pero alam niyo, nakakatuwa talaga yung mga estudyante na yung masisipag, lalo na yung matulungin din sa kapwa. Yeah. Hindi pwedeng puro aral lang tapos Oo. walang compassion, gano'n. Tama. Tulad na lang nitong nakakaantig na story natin today. Meron kasing isang post na nag-viral mula sa ibinahagi ng isang estudyanteng nagngangalang Luna tungkol sa kanyang paghanga sa kasipagan at determinasyon ng isang matanda na si Tatay Sigfredo. Sa edad kasi na 73 ay nagpapatuloy siyang lumaban at nagsisikap sa buhay. Kahit malabo na ang paningin at hirap na sa paglalakad, pinipili pa rin ni Lolo Sigfredo na magtrabaho ng marangal at magtinda sa ilalim ng matinding sikat ng araw para lang may makain. At nang makita ng uploader ang sitwasyon ng matanda, nagdesisyon ang estudyante na mag-abot ng tulong mula sa sarili niyang bulsa at kung ano ang kaya niya. Ayon kay Luna, sana hindi lang tayo ma-inspire, kundi maging daan din sana ito para mas marami pang makaalam ng kalagayan ni Lolo at makapagbigay ng suporta sa kanya. Wala man daw maibalik na pera o material na bagay si Lolo Sigfredo, isang taus-pusong panalangin naman ang ibibigay ng matanda para sa mga taong tumulong sa kanya na gaya ni Luna. At dahil nag-viral ang post ng uploader na si Luna, maraming netizens din ang nagbigay ng tulong para sa matanda. Saludo naman kami dito sa Good Morning Kuya sa mabuting ginawa ni Luna at ng lahat ng netizens na nagkaisa para tumulong kay Tatay Sigfredo na talagang masasabi nating Something good! Ganun, yun ang power ng social media, di ba? To do good. Kasi minsan, nakukulangan na tayo sa paglabas-labas minsan siguro, no? Tapos pagtingin sa mga nakapaligid sa atin at mas madalas na tayo nakatutok sa ating mga phone. So yung makakita tayo ng ganito, nababalik tayo nun sa reality na, ay, ang dami nating pwedeng magawa para makakaroon ng pagbabago sa mundo. Tama. Tsaka ito yung ito yung best way to use social media, no? Yung mag-spread tayo ng kindness, makatulong din sa mga tao na nangangailangan. Kasi ang galing nga niyan, magugulat ka na lang magsabi, saan po makikita si tatay? Magsisend po kami ng Gcash pangtulong number na sa daw, kanya, di ba? Kaya sana marami pa tayong ganyang makita dito sa social media. O, bukod dyan, i-shoutout muna natin ang lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung ano ang simpleng paraan na ginagawa nila para maiparamdam ang kanilang malasakit sa kapwa. At narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Galing kay James Darrell Manlapas, para sa akin, ang simpleng paraan para maiparamdam ang malasakit sa kapwa ay ang taos-pusong pakikinig at pagbibigay ng tulong nang walang hinihintay na kapalit at paggalang sa kapwa. Tamang sabi naman ni Ayla, yung simpleng pangangamusta po. Kahit po na hindi ko palaging nakakasama ay kinukumusta ko para kung meron man po akong maiaalok na tulong
kung kaya ko naman ay i-share ko. Very good. Ito naman, sabi ni John Kenneth Alano, ang ginagawa ko para maiparamdam ko na may malasakit ako sa kapwa ay tinutulungan ko sila sa pamamagitan ng pagkain o kung anong meron ako dahil ako ay maawain na tao. Pasaludo kami sa iyo, John Kenneth Alano. Ang galing-galing mo dyan. At ito, ang dami nating natutunan ngayong araw. Pero syempre, meron pa kayong mga abangan bukas, mga kasangbahay. Ano nga ba yun, Tini? Oo, kaya para sa ating mga cat owners dyan, mapili ba sa pagkain ang alaga nyo? O mag-tune in na kayo bukas, samahan nyo kami dahil aalamin natin kung paano sila makakakain ng mas marami at mas healthy. Yes, and of course, meron din tayong important medical tips para hindi lang ang pets ang healthy. Kasi pangit naman, healthy yung pet mo, tapos ikaw may sakit ka, di ba? Kaya dapat healthy din tayo. Pati ang owner. Pati ang pet owner. Sagot na daw ni Ira yung tasty meal natin. Yan! Yan nakalagay na. Yay. Pero secret muna daw kung sino ang chef na magtuturo sa atin ng kanyang special recipe. Kaya balik kayo bukas to find out, mga kasangbahay. Come back tomorrow kasi come back din ni Ira tomorrow. Yes, magkakambak. Sinabi na natin. Sana naman. Hindi, sinabi na natin ngayon, hindi na pwede, sinabi ko na eh. Wala tayong magagawa. Pinangalanan mo na eh, Oo. no? At syempre, para naman updated kayo, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at sa Good Morning Kuya official accounts. Follow, like, share, and subscribe, mga kasangbahay. Uy, batiin natin si... Hi, Kuya! Good morning po. And syempre kay ate, kay Mami Beth, and kay Daddy Dan. Good morning po. Apo, Morning po sa tingnan inyo. niyo po, behave po ako. Behave po. Okay po. At syempre, shoutout natin si Chef Nerlyn Bellarmino sa kusina. Chef, maraming salamat po. Bati po kayo, Chef, kung meron po kayong gustong i-shoutout this morning. Ayan, sige po. Maraming salamat po sa pagbigyan nyo ng opportunity sa akin na makapag-guest dito sa Good Morning Kuya. Thank you very much po. At binabati ko po muna ang aking anak na magagraduate po sa May 27. Cum laude po siya, kaya super proud mom po ang chef nyo. Happy graduation, anak. See you very, very soon kasi pauwi ako ng Bicol on Monday para mag-attend na kanyang graduation. At sa lahat po ng customer ko dyan sa New Taytay Public Market, mamaya nandiyan na po at pagluluto ko na po kayo. Thank you so much po. Alright, maraming salamat po, Chef. At ako naman po ang binabati ko lang ng good morning ang aking mami, si Mami Virgie Miranda. Good morning. Binabati si Angel Pat, Ria, Angel Marcel. Yun, ang galing mo. Yeah, Bilis, and ha? Good morning din po sa Morph Aesthetics where beautiful transformation awaits sa mga nangangailangan ng skin services. Punta lang po kayo dyan at i-visit ang branches sa Malolos, Marilao, Quezon City, and San Jose del Monte. At i-follow nyo lang po ang kanilang social media accounts. Thank you, Miss Caroline Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. Good morning sa aking Mamsi. Hello, Mamsi. Thank you rin po sa DV Dental Clinic and Dental Laboratory. Located sila dyan sa Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. At meron din po silang branch sa May Shaw Boulevard, katabi lang ng Star Mall Shaw, Mandaluyong City. So may mga ino-offer po sila gaya ng dental lab, sa kanilang dental laboratory like prosthodontics, may dentures, and etc. Nag-o-offer din po sila ng orthodontics and general dentistry. Good morning sa lahat ng staff ng DV Dental. Pwede nyo po silang kontakin sa 0997-903-9330 or kaya i-visit nyo sila sa kanilang Facebook page at DV Dental Clinic and Dental Laboratory. Good morning! Tagal Good morning. Na. Aba na na. Hinilang ko eh. Aba. Parang lumagpas, Oo. Extended ka. Isa na namang makabuluhang umaga ang ating naihatid this Wednesday morning. And we look forward na makasama kayo ulit bukas sa ating informative and interesting activities. Kaya, see you again tomorrow dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya! Ayun pala. Morning, Kuya!